11 kabataan ang nakakulong ngayon sa Benguet sa hinalang mga miyembro sila ng New People's Army. Sila nga ba ay tunay na NPA o punks? Marami nang umakyat sa Mount Everest sa Nepal. Pero hindi lahat nakakarating sa tuktok nito. Kilalanin ng Pilipinong susubok na marating ito. Kamakailan umapaw ang isang tangke ng gasolina sa Pandacan Oil Depot. 40,000 litro ng gasolina ang natapon. Ligtas nga ba na manirahan sa paligid ng imbakan ng gasolina? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng iyan ay nakatala sa Reporter's Notebook. Hindi birong umakyat ng Mount Everest sa Nepal. Malamig ang klima at matarik ang bundok. Pero tatangkay ng kababayan nating si Romy Garduse na gawin ang di pa nagagawa ng sinumang Pilipino, ang maabotang tuktok ng Mount Everest. Kilalanin si Garduse at alamin kung bakit nais niyang marating ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Unang araw ng taong 2005, naging balita matagumpay na pag-akyat ni Romy Garduse sa tuktok ng Mount Aconcagua sa Argentina. Introduce to you Mr. Romy Garduse. Pagbalik niya sa Pilipinas, isa ako sa mga sumalubong sa kanya. Mahigit 22,000 talampakan ang taas ng Mount Aconcagua. Itinuturing na pinakamataas na bundok sa South America. Siya ang kauna-unahang Pilipinong nakagawa nito. Makalipas lang ang ilang buwan, muling binigyang karangalan ni Romy ang Pilipinas. Sige, pare. Sige. Oktubre 2005 nang muli kong salubungin si Romy sa airport. Ang inuwi niyang tagumpay, pag-akyat naman sa tuktok ng Mount Chuoyu sa Tibet. Ang Mount Chuoyu ang ika-6 na pinakamataas na bundok sa buong mundo. Ito'y may taas na halos 27,000 talampakan. Ito yung highest recorded Filipino ascent na natin. Kabi-break lang niya nung Mustagata. Mustagata I think is 24,700 feet. This one is 26,907 feet. So siya yung pinaka-highest natin. Sa pag-akyat niya sa Chuoyu, naging world record holder na siya. Siya ang kauna-unahang Pilipinong lumagpas sa tinatawag na death zone o taas ng mahigit 8,000 metro. So anong pakiramdam mo ngayon? Nag-set ka ng bagong record para sa Pilipinas? Sulit. Sulit din yung pinaghirapan. Medyo matagal-tagal din yung preparation nito. Sa pag-uusap din naming iyon, natuklasan ko ang susunod niyang plano. Nitong Marso, tumulak si Romy patungong Nepal. Dito niya itutuloy ang paghahanda bilang kauna-unahang Pilipino na bibigyang karangalan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-abot sa tuktok ng Mount Everest. Behind that is Mount Everest. Ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. 3 beses na mas mataas ito kaysa Mount Apo sa Davao. Tubong Bataan, nagsimula si Romy sa mountaineering sport nang siya'y sumali sa UP Mountaineers noong 1991. Tanda pa ni Henry Nakpil, kumpara sa tipikal na mountaineer na matipuno ang katawan, iba daw ang imahe ni Romy nung una itong pumasok sa kanilang grupo. Hindi siya yung typical athlete na we would expect to be climbing. No? He's more like the average working class person that you might encounter in the street. After base ka? Dahil sa katangiang ito, hindi daw niya inisip na balang araw ay maraming karangalang ibibigay si Romy sa Pilipinas sa larangan ng mountaineering. Wala ring senyales na balang araw ay aakyat si Romy ng Everest. We didn't expect na he could take it this far. The only time we started believing was when he started bagging yung mga peaks, yung like Kilimanjaro, Aconcagua, Chuoyu. Hindi naman makakalimutan ni Joey Cuerdo ang determinasyon ni Romy. He was a strong climber and decided. Decidido siya. Yung motivation niya,
kahit walang kumuusap sa kanya, kahit walang magbigay ng pansin, tutuloy niya pa rin eh. Kahit walang fund, walang pera, tutuloy niya pa rin. Sa kanyang pag-akyat sa Everest, suportado siya ng mga kapwa niyang mountaineers. We are standing behind them for their desire to overcome themselves. We are standing behind them for their desire to achieve something. I know you can do it, Romy, and there ain't no mountain high enough for you, and you've been doing this for years, and ang dami mo nang napagdaanan na mountains just to get to this last ultimate goal for you, and I know you can do it, so good luck. I really hope that you make it, and I also hope that you're going to earn that title of being the first Filipino on top of Everest. Si Romy yung nakitaan namin ng determinasyon talaga at purity sa intentions sinceridad Yung climbing is a passion nga niya talaga yon. And para sa kanya it's about self-discovery Nung una, tutol ang kanyang pamilya sa pag-akyat niya ng mga bundok. Pero matapos ang ilang personal at national records, unti-unti na rin nila itong natanggap. Lalo na at ang kanyang pag-akyat ay nakakatulong sa ilan nating kababayan. Sa bawat bundok kasi na inaakyat ni Romy, meron siyang beneficiary gaya na lang ng cancer ward ng UPPGH at ilang katutubo sa Mindanao. Ngayon nga sa pag-akyat niya sa Everest, GMA Kapuso Foundation naman ang isa sa mga benepisyaryo. Ilang araw matapos ang pagdating niya sa Nepal, patuloy ang paghahanda ni Romy sa base camp sa Everest. Dito mananatili siya ng ilang araw upang sanayan ang katawan sa nipis ng oxygen at nagyayelong bundok. Bukod kay Romy, may dalaw pang Pinoy mountaineer na naghahangad makabot sa tuktok ng Mount Everest. Mula sa base camp ng Mount Everest, nakausap namin si Romy. 3,800 meters. Yung naisip na ibang tao na this is a competition, malayong mangyaring competition to kasi ang pag-akyat ng Everest very personal thing. It's between the climber and the mountain. So walang kinalaman sa ibang tao, ibang umaakyat. So between the two of them lang. More than 12,000 feet. Dagdag pa niya, paraan ito ng pagtuklas sa sarili. Dito nasusubok ang pisikal, mental at emosyonal na limitasyon. 1,000 meter peak time circle. Tunay ngang isang malaking karangalan ang matagumpay na pag-akyat sa Mount Everest. Pero kay Romy, hindi ito sapat na dahilan upang mahati ang bayan. Ang pag-akyat sa Everest ay hindi isang karera o issue kung sinong mauuna. Ang mahalaga daw, Pilipino naman ngayon ang susubok umapak sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo. Ako si Jig Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Makuha siya ng plastic. Dalawa. Tapos sinupot yung ulo ko. Hindi na makahinga. Binubutas ko na lang yung plastic para makahinga. Namamasyal lang daw sila sa Sagada, kaya't nagitla ang 11 kabataan nang bigla silang paghuhuliin ng pulisya sa Benguet. Mga NPA daw sila, pero ayon sa grupo, mga punk sila. Makakaasa kaya sila sa wastong takbo ng hustisya sa kasong ito, lalo pat may mga kasamang menor de edad sa grupo. Ang problemang yan nakadetalye sa ulat ni Ruth Cabal. Sa gitna ng trahedya sa Southern Leyte, at sunod-sunod na banta ng kudeta, Sinabi nila na wala iririnig sa amin. natabunan ng balitang ito ang pagkakahuli sa 11 kabataang hinihinalang mga miyembro ng New People's Army sa Bugyas, Benguet. Mag-iisang buwan matapos ang pag-aresto sa mga bata, nananatili silang nakapiit sa Benguet Provincial Jail. Nang dalawin namin si Grace, 15 anyos at ang nag-iisang babae sa 11 na aresto, maliwalas ang kanyang mood.
Kung kalagayan niya ngayon ang pag-uusapan, maayos naman daw ito. Pero kung ang mga kaganapan sa pagkakakulong niya at ng kanyang mga kaibigan ang pag-uusapan, halos manginig na siya sa takot. Pakuha siya ng plastic. 2, tapos sinupot yung ulo ko. Hindi na makahinga, binubutas ko na lang yung plastic para makahinga ako. Tapos nagpakuha na naman siya ng isang makapal na plastic. Nung nakita niya nakakahinga ako, inipit niya yung plastic sa ulo ko. Ang takot na ako, kaya nagkunwari na ako magsabi na ganun. February 9, pumunta ng Tarlac ang grupo para sa isang gig. Punks, hitchhikers o backpackers kung ilarawan nila ang kanilang grupo. Nagdesisyon silang dumiretso na sa Baguio para mamasyal at tuloy na sa Sagada na kilalang paboritong pasyalan ng mountaineers. Di alam ng grupo noong February 10 may sinalakay na kampo ng army sa Mangkayan, Benguet. 3 sundalo ang napatay. Inako ng mga NPA ang pagsalakay. Pero 4 na araw nang nakalilipas, bigo pa rin ang pulisya sa paghahanap ng mananagot sa pagpatay sa mga sundalo. Dito sa bahaging ito ng Halsema Highway, nagtayo ng checkpoint yung PNP Provincial Mobile Group. Bandang tanghali ng February 14, pinahinto nila yung isang dump truck matapos makakuha ng tip na doon daw nakasakay yung mga hinihinalang miyembro ng NPA. Ang tinutukoy ang grupo nila Grace. On the spot, inaresto sila kahit walang naipakitang warrant of arrest ang mga otoridad. Walang warrant yun kasi parang hot pursuit ang namin doon eh. Kaya continuous yung operation namin. So, ganon. Naka-receive kami ng information. Nag-set up kami ng checkpoint dyan sa highway. Gulat na gulat raw ang grupo nila Grace. Dumapa po kami sa gitna ng kalsada, tapos hiniwala yung mga bag namin. Tapos yuko lang ng yuko. Pag may umangatan mo ka, ayun o, sinisipa ho kami sa likod, sa tagiliran. Tapos yung mga cellphone, ihiwalay sa katawan namin. Kaya napilitan po kaming ihiwalay yung mga cellphone sa katawan namin dahil nakatutok na ho sa amin yung mga malalakas na kalibre ng baril eh. Ang na-monitor yun sa kanila, they were just... Ayon kay Colonel Brent Madjaco, hepe ng arresting team, dinala ang mga suspect sa kampo. 6 na oras lang daw sila doon at pagkatapos ay tinurn over na para dalhin sa provincial jail. Tinurn over namin sa na-create na investigating body na galing sa region. Pero kwento ng mga bata, nag-overnight pa sila sa kampo at doon nangyari ang umano'y pagtutorture sa kanila. Kumuha siya ng pangsiga na kahoy. Yung malaki kinuha niya. Tapos sinampas niya sa akin. Tapos pinapaamin niya sa akin kung saan na naman daw yung pangalawang paglusog. Kumuha siya ng pangsiga na kahoy. Yung malaki ganito kalaking kahoy ng pangsiga. Kinuha niya. Tapos sinampas niya sa akin. Tapos pinapaamin niya sa akin kung saan na naman daw yung pangalawang paglusob namin. O tapos wala naman talaga akong alam. Sinasabi ko sa kanya, wala talaga siyang makuhang impormasyon sa akin. Wala silang nakuhang gasolina. Ang ginawa na lang nila, nilagyan ako ng gulong ng 6x. 2. Tapos pinatayo ako habang may nakadagan sa akin na gulong ng 6x. Tinanggi ng arresting officers ang binibintang na pananakit nila. Nakuha nila sa encounter siguro yun. Pero dito, walang pan dito. Yung sabi nila na torture, walang torture dito. Pinakita pa nga nila ang picture ng boodle fight kasama ang mga bata. Sinuntok ko ako sa iba't ibang bahagi ng katawan, tapos pinuhusan ko kami ng tubig na malamig. Pinuhusan ko ng tubig na malamig, tapos pinagbubad ako. Ang lamig ng lugar. So, nakangatog kami. Sa resulta ng medical certificate na ginawa ng Benguet Hospital at ng non-governmental organization clinic, iisa ang kapansin-pansin ang mga pasa at sugat na nakita sa mga bata. And this can be caused to different things tulad ng
Siyempre, ang pasa, any hard object na mag-hit sa katawan will cause pasa. Pero diffuse pasa all over the body can be caused by punches or yung mga suntok at saka hard objects na pwede ipalo-palo sa buong katawan. Tinanggi na ng NPA na mga miyembro nila ang mga bata. Pero ang mga pulis, kumpiyansa raw sa kaso laban sa 11 kabataan. Positive daw na nakilala ng mga testigo at ng mga survivor sa raid ang mga suspect. But we have eyewitnesses. As they claim also, because they are the ones who volunteered to identify these 11 individuals. Kasong robbery with homicide ang sinampalaban sa mga bata. Giit ng mga bata, punks daw sila. Nagtitrip lang sa pagtugtog, pag-hitchhike. Wala raw kinalaman sa politika ang trip nila. Nadatnan pa nga naming bumisita ang grupong ito na mga katropa daw ng 11 kabataan. Hindi naman sila inaakusa na miyembro ng NPA dun sa demandang sinampa nila. Hindi naman rebellion, robbery with multiple homicide. Ibig sabihin nun, ginawa nila bilang sibilyan, hindi NPA. Marami raw kapalpakang ginawa ang mga pulis sa mga akusado. Talagang labag sa batas yan. Una-una yung pag-aresto mo na lang, walang warrant. Labag sa batas yun. Dinetain mo na lampas sa oras, labag sa batas yun. Bugbugin mo, labag sa batas yun. Imbestigahin mo, walang abogado, labag sa batas yun. Bukod dito, isa pang nasilip ng ilang abogado, ang pagkakadetine ng mga menor de edad kasama ang mga matatanda. In this case, hindi namin masasabi na madaling kunin sila dahil yung allegedly yung kasong ginawa nila medyo mabigat Nagpadala na ang Commission on Human Rights ng investigating body at dahil may sarili ng abogado ang mga akusado, monitoring na lang daw ang ginagawa nila. Titignan namin kung okay yung proseso, no? Kasi kung may sa batas kasi pagka meron ng lawyer ang isang akusado ay dapat hindi kami mag-interfere. Pero sa opinyon ni IBP Attorney Jose Amor Amorado, may nilabag na karapatan sa nangyaring insidente. There was violation of human rights because one, there was a warrantless arrest which was not mandated by the circumstances. Dahil sabi ko nga, ulitin ko, hindi na ito sakop ng warrantless arrest. Tagal na nangyari yung krimen, kailangan merong preliminary investigation, ordinary preliminary investigation. And number two, because of the torture. At ang Commission on Human Rights naman daw, tila walang ngipin. Dapat daw dagdagan ang responsibilidad nito, hindi lang investigation at recommendation. Dapat meron din silang prosecutory powers, no? This CHR should have its own police. I mean, mag-execute ng mga decisions nila, no? Ayon sa batas, tila maraming nilabag ang pulisya sa mismong PNP Rules of Engagement. Dapat maayos ang pagtrato sa mga akusado. Hindi sila dapat tatanungin nang wala ang kanilang mga abogado. Dapat ginagalang ng pulisya ang mga karapatan ng mga suspect, lalo't di pa napapatunayang nagkasala talaga sila. Ang karapatan ng bawat isa, bata man o matanda, nararapat lang na respetuhin. Nakasaad dito mismo sa alituntunin ng PNP na tila mga pulis mismo ang unang nakakalimot. At bawat akusado at biktima sa isang kaso, naghahanap ng tunay na hustisya. Sana hindi maging bulag sa katotohanan ang hustisya na kanilang inaasam. Ako si Ruth Cabal at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Huwebes, umapaw ang isang tangke ng gasolina sa Pandacan Oil Depot habang kinakargahan ito. Yung kanilang lugar kung masunog na yan, ay sigurado madadami. Umapaw
daw ang tangke ng gasolina sa Pandacan Oil Depot sa Maynila. Napapaligiran ng lugar ng mataong komunidad. 40,000 litro ng gasolina ang natapon at nalagay sa peligro ang buhay ng tao. Paano nga bang napunta ang malaking imbakan ng gasolina sa gitna ng mga kabahayan sa Maynila? Ang problema nga nakadetalye sa report ni Mark Salazar. Ang gasolina mula sa isang tangke sa Pandacan Oil Depot, sakop ng Chevron o dating... Nito lamang Huwebes, umapaw ang isang tangke ng gasolina sa Pandacan Oil Depot habang kinakargahan ito. Maaari kasing lumikha ito ng sunog at madamay ang mga kabahayang nakapaligid sa oil depot. Isa ang barangay 836 sa Pandacan na malapit sa oil depot. Ayon kay Barangay Captain Domingo Siposo, tutol sila sa pananatili ng imbakan ng langis sa kanilang lugar. Nakaambaraw kasi ang panganib habang nariyan ang depot. Una-una yung tungkol sa terorista nga, nakabanta dito sa lugar namin. Yung kanilang lugar kung masunog na yan, ay sigurado madadamay kami. Taong 2003 nang magkaroon ng sunog sa Barangay 833. Mabilis daw na naapula ang sunog ng mga bombero ng oil depot at wala namang namatay. Pero payag pa rin ng Barangay 833 na manatili ang oil depot sa kinalalagyan nito. Nabibigyan dito ng mga trabaho. Meron ditong medical, dental, yung tuli, scholar. Meron diyang pinag-aaral sa Don Bosco. Sila gumagastos. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng sunog sa lugar. Tandang-tanda pa na mahigit 70 anyos na si Luz Biminda de Malanta ang nangyaring sunog dito noong dekada 60. Yung naglinis ata ang naglinis ng tangke. Tapos doon nila pinatatakbo nga sa imburnal na yon. Papunta doon sa ilog. Kasi may ilog na across that imburnal. May ilog. Nung pinatakbo nila doon yung flammable yun, hindi ba? Kaya nung may nagtapon siguro ng sigarilyo, nagliyab. Malapit ang bahay niya ngayon sa kinaroroonan ng depot, kaya hindi niya maiwasang mangamba. Naisip na nga ng mga tao, dapat wala yan dyan dahil malapit sa disgrasya ang mga tao dito. Maliban sa sunog, pinangangambahan din ng ilan ang umanibanta sa kalusugan ng pagkakaroon ng oil depot sa lugar. Sa point of view naman ng health, yung mga leaching, pag-leach at saka yung accidental spills. So dapat yan, komunidad at saka yung local government, kasama kaagapa yung national government, gagawa ng mga konkretong programa. Para maiwasan ang banta sa buhay ng mga residente sa palibot ng oil depot sa Pandacan, mas mainam daw talaga na ilipat ang lokasyon nito. So nung umpisa, tama yung location, pwede, it's from a safety point of view. Pero tinabihan siya dahil siguro because ang bilis ng growth ng city, yun nagkakaroon ng issue. Taong 1940 nang itayo ang oil depot sa Pandacan. Noong mga panahong yun, wala pang masyadong mga bahay sa paligid nito. Pero sa paglipas ng mga taon at sa pagdami ng populasyon ng Maynila, unti-unting lumaki ang komunidad na pumalibot dito. Ang Pandacan Depot Services Incorporated o PDSI ay binubuo ng 3 kumpanya ng langis. Ito ay ang Shell, Caltex at Petron. Mainam na lokasyon para sa kanila ang tabing ilog ng Pandacan dahil madali ang pagkarga ng langis sa mga barge na maghahatid nito sa pier patungo sa iba't ibang lugar sa bansa. Noong November 28, 2001, ipinasa ang kauna-unahang ordinansa mula nang itayo ang oil depot. Layo nitong i-convert ang lugar na kinalalagyan ng Pandacan Oil Depot mula industrial patungong commercial. Malinaw ang aming position dyan even before, we are definitely for the relocation of the oil depots. We wanted to really, if possible, immediately relocate the depots. Sa kabila ng paninindigan ng mayor sa tingin ng United Front to oust the oil depot o UFOOD, ito'y pakitang tao lang.
Bago raw kasi maipatupad ang Ordinance 8027 ng 2002, pumirma si Atienza sa Memorandum of Understanding o MOU sa mga kumpanya ng langis na naglalayong dahan-dahanin ang pag-alis ng oil depot. Walang political will yung city government ng Maynila dahil kung talagang meron silang political will, matagal na nilang tinupad yung sinasabi nila. We were prevailed upon by the national agencies concerned, the Department of Energy, the DILG, the MMDA at the time. They all appealed to us to go slow on our desire for relocating the depots. Aminado naman ng Department of Energy na nakiusap sila sa Maynila sa hindi agarang pag-alis sa depot. Kasi kung ita-transfer siya outside of Metro Manila, hindi ba karamihan ng retail outlets natin, gasolinahan, is within Metro. So additional cost on the part of the oil companies, on the part of the dealer, in transferring the product from the new depot to the retail outlets here in Metro Manila. Sa pakikipag-usap namin sa tagapagsalita ng PDSI, sinabi niyang sinunod nila ang mga nakapaloob sa Memorandum of Understanding. So first we did was the reduction of storage tanks. Pinaka-importante is tanggalin ho namin yung LPG operations namin in Pandacan. Pangalawa, sabi nila yung kung nasaan yung where those tanks were located initially, we keep that empty and then sa tabi nun maglalagay kami ng linear park o parks. Then thirdly is we scale down our operations. Dagdag ni Canapi, patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa City Council ng Maynila. They understand our position na it's not very easy to just move us out. One, there appears to be no suitable location at this point. Two, it takes a lot of time to be able to design a facility and construct the facility. Sa kasalukuyan, nakabinbin sa Manila Regional Trial Court ang petisyon ng PDSI na kung may question sa ordinansang magko-convert sa oil depot sa pagiging commercial area. Samantala, isang draft ng ordinansa ang ginawa ng Konseho ng Maynila. Ang Manila Comprehensive Land Use Plan and Zoning Ordinance of 2006. Dito bibigyan umano ng 7 taon ng oil depot para sa unti-unting pag-pull out sa Pandacan. Tanging pirma na lang ng mayor ang hinihintay para mapagtibay ito. May pananaw na malaki ang panganib na nakaumang sa kinalalagyan ng oil depot. Pero may pananaw rin na bukod sa patuloy na pagtulong sa mga kabarangay, mahigpit ring ipinatutupad ang seguridad sa depot. Ano man ang maging desisyon sa bandang huli, dapat ang mangibabaw ay ang ikabubuti ng mas nakararami. Ako si Mark Salazar at ito nakatala sa aking Reporter's Notebook. Hayop sa gandang Australia. Palibasa, narito na yata ang lahat ng hayop sa dagat at lupa. Isama niyo pa ang mga kangaroo, koala at emu na dito lang makikita. Si Archie naman, nagtatrabaho sa umaga. Sa gabi, rumarampa. Hello Philippines! Tanggap raw rito ang alternative lifestyle niya. Pero sa isyong kasalan ng parehong kasarian, handa na kaya ang Australia? Si Rhea naman, mag-a-attempt maging barista. Miyerkules sa Pinoy Abroad. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@geminetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manikad at ito ang Reporter's Notebook.